Okay, nung last Sunday, pinag-aralan po natin ng joy in suffering. No? Joy in suffering. At napag-aralan po natin, naintindihan natin ngayon yung kalagayan ni Pablo nung naisulat po niya itong Philippians. No? Yun nga, siya ay nasa loob ng kulungan or naka-house arrest habang sinusulat itong letter na ito. Yung kagandahan, yung sulat ni Pablo ay puno po ng kagalakan. Kahit si Pablo ay nasa gitna po ng sufferings, sa gitna po ng pagdurusa. At ngayon, makikita po natin na yung kanyang kagalakan ay hindi po nakadepend doon sa kanyang sitwasyon, kundi nakadepend doon sa kanyang kaugnayan kay Kristo. Gusto ko lang ulit, ito yung part 2 or continuation ng ating topic na joy in sufferings. But this morning, mas i-emphasize ko ngayon yung sufferings. Nakuha na natin yung kalagayan ni Pablo, kung ano yung sufferings na meron siya, no? At kung paano niya hinarap itong mga yung sitwasyon niya sa buhay. Pero ngayon, titingnan natin ngayon yung practical na pananaw pagdating po sa sufferings. Okay? Ang title po ng ating mensahe ngayong umaga, Going Through Sufferings. Sa ating pong Christian life, of course, nag-start ang Christian life natin nung tinanggap natin si Jesus. In our Christian life, whether we like it or not, may mga tinatawag tayong sufferings in life. So, tandaan po natin yan. Sa Christian life, mayroon pong sufferings. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa verse 29, For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So hindi lang tayo tinawag para sumampalataya sa Panginoong Hesus. Tayo din po mayroong pribilehiyo na mag-suffer for Christ. Kaya lang, anong klaseng sufferings? Now, sometimes we suffer physically. We suffer physically, hindi tayo exempted po dyan. No? We suffer emotionally. We suffer financially and materially. And we suffer spiritually. So kung titingnan po natin, yung sufferings na yan, lahat ng aspeto ng buhay natin, pwede po tayong mag-suffer, makaranas ng suffering sa area na yan. Okay? So wala po itong pinipili. Ibig sabihin, baguhan ka man na mananampalataya, o matagal ka na na Kristiyano, faithful ka man na naglilingkod sa Diyos, o hindi ka faithful sa Diyos, lahat po tayo makaka-encounter, makaka-experience tayo ng mga sufferings in life or pagdurusa sa buhay. You know why? Because sufferings are part of our Christian life. So yan yung gusto kong maintindihan natin. Na yung Kristiyanong pamumuhay, hindi yung buhay na wala kang pagdurusang pagdadaanan. Ang buhay Kristiyano, may pagdurusa po tayong mai-encounter. Kaya lang dapat po natin maunawaan, bakit po ba nagkakaroon tayo ng mga sufferings? So that's why I have 3 things na i-emphasize sa atin pong study ngayong umaga. Tingnan natin ang reasons. Why do sufferings come? Bakit ba dumarating sa akin itong pagdurusang ito? Bakit ba ako nagdurusa sa area na to? Bakit ba ako nagdurusa physically?
Bakit ba ako nagdurusa emotionally, financially, and even spiritually? Bakit may mga pagdurusa sa atin? So dapat natin maunawaan yung reason kung bakit pinahintulutan ng Diyos na tayo po ay makaranas ng sufferings. So titingnan din natin sa apat na pananaw. Hindi pare-pareho ang rason bakit may sufferings. Kaya dapat natin ngayon titingnan ano ba ang reason bakit may sufferings. Bakit ko naranasan itong mga pagdurusang ito? So we suffer, the first view na titingnan po natin, una sa lahat, it is because of our own sin. Kaya po tayo nagdurusa dahil minsan ang pagdurusa na yon ay bunga ng ating nagawa ding kasalanan. Okay? It is because of our sin. Look at your Bible please in Galatians chapter 6. Sa isang sulat din po ni Pablo, Galatians chapter 6 and verses 7 and verse 8. Sabi po ng Bible, verse 7, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Verse 8, "For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." Now, kaya po minsan tayo po nagdurusa kasi minsan yan po ay dahil sa ating nagawang kasalanan. Maybe in a form of consequence. In a form of consequence. Ibig sabihin, kaya po natin inaani yung ating mga ginagawa kasi ito po ay parte ng consequence ng ating kasalanan. Now, physically, personally sa akin, tama nga yung sinasabi nila, no? Pagdating mo ng 40, doon daw lalabas yung mga tinatagong sakit. No, 44 na ako ngayon. Pero ang isa sa experience ko, sa sufferings ko rin physically, actually I suffered, mayroon akong tinatawag na gallstone. Noon, sumasakit yan. Pero at least ngayon, medyo na-minimize. Pero one time, umupo lang ako, tapos mayroon akong pinulot. Kasi may nahulog sa sahig. May pinulot lang ako, naipit, sumakit. No, matagal siyang mawala, pero masakit siya. So, gallstone. So, yung sufferings na yan, kagagawan ko rin yan. No? Marahil dahil din sa aking mga unhealthy lifestyle. Na ngayon, inaani ko yon. Hypertension. No? Saan ko nakuha yon? So, possible din sa mga kagagawan ko rin. No? Maybe abuso sa sarili. No? Now, anong point ko? Yung mga sufferings na sinasuffer natin, minsan kagagawan din po natin. Ito yung point natin, no? Na hindi lahat ng sufferings na pinagdudusahan natin ay pagsubok na galing sa Diyos. Minsan, inaalaw ng Lord kasi yan ay consequence ng ating din ginawang kasalanan. Emotionally, no? Nagsuffer, broken-hearted, dahil sa maling desisyon na ginawa. Or maybe dahil sa maling action. Kaya ngayon, nagsuffer emotionally. No? Nag-gets ba yung point ko? Sometimes yung sufferings na yon, kagagawan din po natin. Kaya nga, ang principle po dito, what you sow, you reap. Kung ano yung itatanim mo,
yun din ang aanihin mo. No? We suffer financially. Maybe because hindi tayo naging good steward sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Or maybe hindi natin inonor ang Diyos sa mga bagay na dapat para sa Kanya. No? We suffer spiritually. So, ibig sabihin, may mga sufferings na in a form of consequence. Mayroon ding sufferings in a form of chastisement bilang pagdisiplina ng Diyos. Turn your Bibles in Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verses 5 to 13. Basahin natin ito responsively. Verse 5, And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth his chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But ye be without chastening, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees. Verse 13, And make straight paths for your feet, lest that which is old be turned out of the way, but let it rather be healed. Now, in a form of chastisement, na yung pagdurusa na yon na inalaw ng Lord sa atin, physically, emotionally, financially, or maybe spiritually, yun pala ay parte ng pagdisiplina ng Diyos sa atin. Parte ng correction ng Diyos sa atin. Hinayaan niya na mag-suffer tayo as part of His chastisement or discipline. Okay? May mga Bible reference na itong mga ito ay patunay na may mga posibilidad na nagsasuffer tayo because of sin. No? Let me give you an example. In John chapter 5 verse 14, mayroon po diyang pinagaling ang ating Panginoon na siya po ay nagkasakit for 38 years. At sabi ng Diyos sa kanya, nung pinagaling na ni Jesus, huwag ka nang magkasala pa muli. No? Kasi baka mas sobra pa ang mangyari. Okay? So, for 38 years, siya po ay nagkasakit maybe because of his sin. Inalaw ng Panginoon, pero that time, siya po ay pinagaling ng Diyos. Okay? In Numbers chapter 12, verse 10, si Miriam, kilala si Miriam? No, kapatid ni Moses. Alam niyo sa Numbers chapter 12 verse 10, Miriam suffered leprosy for the sin of murmuring against Moses. Nagreklamo lang siya kay Moses kasi si Moses nagpakasal doon sa Cushite. Okay? So dahil nagreklamo siya against Moses, nalipod ng Diyos during that time, biglang tinubuan siya ng sakit sa balat, no? Leprosy.
So yung sufferings na yon kay Miriam ay bunga po ng kanyang kasalanan. 2 Chronicles chapter 16 verse 12. Ito naman ay patungkol kay King Asa. Si King Asa, in his youth, he trusted God. But in his old age, he refused the leading of the Lord. Nung kabataan pa niya, okay naman eh. Sumusunod siya sa Diyos. Pero nung siya po ay, in his old age, sabi dito, hindi na siya sumusunod sa Diyos. Kaya pinarusahan siya ng Diyos. No? Look at verse 12, chapter 16, 2 Chronicles. No? Pinarusahan siya, binigyan siya ng Diyos ng foot disease. Ang nakakalungkot, hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya talaga lumapit sa Diyos. No? 2 Chronicles chapter 16 and verse 12. No? Hindi siya humingi ng tulong sa Diyos. Can you imagine, ano? So, inalaw ng Diyos na mag-suffer itong si King Asa dahil din sa kanyang kasalanan. Now, my point is this. Sometimes we suffer, it is because of our own sin. Okay? Pangalawang view, bakit tayo nagsasuffer? We suffer maybe because of the mistakes and sins of others. Pwede palang ganun. Nagsuffer tayo dahil sa kasalanan o pagkakamali ng ibang tao. Mayroon bang ganun, Pastor? Now, let me give you an example. Si Adam and Eve. Sa isang pagkakamaling nagawa ni Adam, no? Buong generation hanggang sa pinakahuling henerasyon, apektado po ng kasalanang nagawa ng ating unang magulang. Eh sila naman ang nag-disobey, pero bakit hanggang ngayon we suffered the result of sin? So pwede pala na ibang nagkasala pero nagsuffer ang ibang tao. Tayo yung nakagawa ng kasalanan pero nagsuffer ang pamilya. Tayo ang nag-disobey pero ibang tao ang nagdusa. Pwede palang nangyari ganun. Iba ang nagkamali pero pati ikaw nadamay, nagdusa ka rin. Okay? So we suffer not only because of our sin, sometimes we suffer because of the mistakes and sins of others. Dahil sa maling aksyon, dahil sa maling desisyon, nadamay, nagsuffer din ang buong pamilya. So we suffer because of the mistakes and sins of others. Another view, we suffer, it is because of the work of the enemy. We suffer because of the work of Satan with God's permissive will. Anong biblical example natin o sino ang bibigyan natin ng halimbawa? Look at what happened kay Job. Si Job ay isang matuwid na tao, sabi sa Bible. Isang tao may takot sa Diyos. But God allowed Job na ma-experience yung sufferings. Can you imagine that? Ano yung sufferings na na-experience ni Job? Hindi lamang materially, physically, no? Emotionally, no? And even spiritually. Si Job yun, ha? Pero alam na natin, kung babasahin natin ang Bible, alam natin ang purpose, of course. Pero sa time na yun na sinusubok si Job, nakakaranas si Job ng sufferings. Yung kagandahan, sa chapter 1, pinuri niya ang Diyos. Kaya hindi siya nagkasala. Now, ang point ko ganito, sometimes we suffer, it is because of the work of Satan. Gusto ka ng pahirapan ng dyablo. Okay?
Naranasan din yan ni Apostle Paul. Di ba mayroon siyang thorn in the flesh? Sino nagbigay ng thorn in the flesh na yon? Si Satanas din. Pinapahirapan si Pablo ng diablo. So 3 times, hiningi ni Pablo na tanggalin yon, pero sabi ng Lord, my grace is sufficient for you. No? So we suffer, it is because of the work of the enemy. Yung diablo po na kaaway natin, huwag po natin i-underestimate. Ang problema, hindi natin nakikita yung diablo. Pero pwede niyang gawin ang lahat para magdusa tayo. No? Ang purpose lang ng diablo, syempre, para magalit tayo sa Diyos. Di ba? But we suffer, it is because of the work of the enemy. Another view, we suffer this because of our obedience to God's will. At itong kay Pablo sa Philippians chapter 1 at yung 1 Peter chapter, ano yung binasa natin kanina? Chapter 4, dito ma-fall. We suffer, it is because we follow the will of God. We follow Jesus. No, tingnan nyo ulit yung verse na yan. Verse 29 sabi, for unto you it is given in behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Nagsuffer si Pablo dahil nangaral po siya ng gospel. Sumunod siya sa utos ng Diyos. And maybe nagsasuffer ka dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi din ni Peter, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Okay? Even ang ating Panginoong Jesus, nakaranas din po ng sufferings. He suffered because of His obedience to the will of His Heavenly Father. Nagdusa po siya. Okay? So nakita nyo yung mga view. Lord, naka-experience ako ng pagdurusa ngayon. No? Sa aspect na yon, physical, emotional, financial, spiritual. Pero titingnan natin ngayon, saan bang view ito? Ako ba'y nagdurusa dahil sa kasalanan ko? Ako ba'y nagdusa dahil sa kasalanan ng ibang tao? Ako ba'y nagdurusa dahil ito ay kagagawa ng diablo? Ako ba'y nagdurusa dahil sinusunod ko ang Diyos sa buhay ko? Saan view yun? So, bakit po natin pinag-aaralan ito? Kailangan natin maunawaan why do sufferings come. Okay? Kasi once maintindihan po natin bakit, kung anong rason bakit inahalaw ng Diyos yung pagdurusa, magre-reflect ngayon kung ano yung ating magiging response. Okay? Now, punta tayo sa resulta. Babalikan natin yung 4 na yun, ha? Babalikan natin dyan. Ano ang magiging resulta nitong suffering sa atin? Okay? If this suffering was the result of our sin, then God allowed it, inalaw ng Diyos na maranasan natin ang mga bagay na yon dahil mayroon siyang una. Gusto niya na magkaroon tayo ng realization. He wants us to realize our failures, maybe. Kung yung sufferings ay bunga ng ating kasalanan, i-allow ng Lord yon para magkaroon tayo ng realization. And maybe dumating tayo sa ganong area sa buhay natin, no? Na dahil sa sufferings na yon, ang dami nating na-realize. Na-realize natin yung mga failures natin. Na-realize natin yung mga nagagawa natin. Yun pala yung purpose ng Panginoon. I-allow ko for you to realize something.
He wants us to realize our failures. Alam niyo si Samson, kilala niyo si Samson? Yung huli bago siya namatay, di ba nag-pray siya? Pero yun yung prayer na yon na nagkaroon na siya ng realization. Si Samson po ay champion, pero naging katatawanan. Anong nangyari sa kanya? Dahil sa kanyang pag-disobey sa Diyos, marami pong nawala. Okay? Nabulag siya, kasi siyempre tinalo siya ng kaaway. Nabulag siya, ginawa siyang alipin that time, pinagtatawanan, okay? Pero bago siya namatay, nag-pray pa siya na, Lord, sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. No? Hayaan mong mamatay ako kasama nitong mga kalaban ko. Di ba? So doon, binalik ng Diyos yung strength na nawala sa kanya. Kasi dahil sa kanyang kasalanan, kasi nagpadala siya sa emosyon eh. No, yun yung weakness ni Samson, emosyon. No? Nadali siya ni, sino ba yung babae na yun? No, si Delilah. No, yun yung kanta na palaging pinag-aawayan. Dahil sa emosyon na weakness ni Samson, ano yung nawala sa kanya? Samson lost his sight. He lost his strength. And he lost his Savior's control. That time, hindi siya ginamit ng Lord. Okay? Pero bago siya namatay, nagkaroon siya ng realization. Nag-suffer na si Samson eh. No? Pinagiling, ano yun, ginamit siya na parang siya yung tagagiling. Na usually, ang ginagamit niya ng mga hayop, no? Siya ay naging alipin. So, na-realize ni Samson ang hirap na kanyang sitwasyon. Nagkaroon siya na ngayon ng realization. May mga pagkakamali siyang nagawa sa buhay niya. No? He wants us to realize our failures. He wants us to learn from our mistakes. Si David, ganun din. Nung nag-suffer siya, ang daming consequence na nangyari sa kanyang buhay, doon siya natuto. No? Alam natin si David, no, a man after God's own heart, pero alam din natin yung nangyari kay David. No? Na-fall din siya kay Bathsheba. He committed murder. At si David, inani niya rin yung consequence ng kanyang nagawang kasalanan. Pero during that time, nagkaroon ng realization si David. Pangalawa, nagkaroon ng repentance. Okay? May learning na nangyari sa buhay ni David. He wants us to learn from our mistakes. Or maybe inallow ng Diyos yung sufferings na yon because He wants us to change our way of life. So doon papasok yung pagbabago. Inallow ng Diyos yon kasi dyan ka matututo. So if that suffering resulta ng ating kasalanan, then marahil yan yung reason kung bakit inallow ng Diyos. No? Realization. Kung magkaroon na tayo ng realization, andun yung repentance. Then andun yung reconciliation sa Diyos. No? Minsan ang tao, pag hindi ipapadaan ng Diyos sa ganung mga sitwasyon, hindi pa gigising. No? Minsan dahil sa pride ang tao, palayo ng palayo sa Diyos. Pero sabi ng Lord, hahayaan kong ma-experience mo yung pagdurusa. Kasi sa pamamagitan nun, babalik ka. Okay? If that suffering was the result of our sin, then God allowed that. Dahil mayroon siyang purpose sa buhay natin. Ngayon, kung yung suffering resulta naman ng kasalanan ng iba, nag-suffer tayo, it is because of the mistakes and sins of others. Now, ang purpose naman ng Diyos kung bakit niya inalaw yung mga bagay na yan, para magbigay ito ng warning sa atin. Maybe may bagay siya na gustong ituro din sa atin. God has something to teach us.
Or maybe God does something to warn us. May mga bagay na gusto niyang bigyan tayo ng babala. What if kung yan ay gawa ng dyablo? If it is the work of the devil, alam naman natin ang purpose ng dyablo, no? He wants to hinder us from serving the Lord. Yan ang gusto ng dyablo. Kaya kanya pinapahirapan kasi yung akala ng dyablo, yung purpose ng dyablo, para hadlangan ka sa paglilingkod sa Diyos. At minsan ang dyablo nagtatagumpay sa buhay ng mga Kristiyano. No? Dumating lang ang pagsubok, dumating lang yung pagdurusa, iniwan na si Lord. So nagtatagumpay yung dyablo. No? He wants us to hinder us from serving the Lord. Or maybe He wants you to get discouraged. Kung tayo po ay nasa pagdurusa, ang bilis po natin ma-discourage. Tama po ba? No, totoo yan. Please pray for Pastor Larry. No, sabi nga ni Ma'am Ann, nung nalaman na yung result ay cancer pala, ginawa daw ni Pastor Larry, umupo lang siya. Maybe nag-pray, nagmuni-muni. Kaming mga pastor, hindi din kami robot. No? Sometimes, ang dyablo umaatake sa amin. At pwede kaming ma-discourage din. Lord, faithful kami. Inagawa namin ang ministeryo. Tapos mayroon akong karamdaman na ganito. Pwede namin iwan ang ministry. So minsan, nagtatagumpay yung dyablo. Eh kung kami nga mga lingkod ng Diyos inaatake ng dyablo, kayo pa kaya? Kaya yung dyablo, once magtagumpay siya, ito, leader ito ng church. Pag na-discourage ito, ang daming madamay. Kaya ipag-pray nyo rin yung mga leaders ninyo. No? Ipag-pray nyo rin kami. Kasi yung dyablo, 24/7, naghahanap lang yan ng paraan. Naghahanap lang yan ng opportunity. No? Pag nabagsak ito, wala ng church. Pag na-discourage ito, maraming mahihila pababa. Okay? So we suffer, it is because of the work of the devil. Ang gusto din ng dyablo, mag-doubt tayo sa mga promises ng Diyos. Kaya nga, in times of sufferings, yung pinakamagandang gawin natin, hold on sa pangako ng Diyos. Kasi through discouragement, ang bilis nating bitawan yan. Kasi emotionally, struggle tayo. No? If this suffering was the result of your obedience to God's will, then the Bible tells us, don't be surprised. Don't be discouraged. Huwag kang magulat na may sufferings pala sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang ma-discourage. Maybe i-allow ng Lord yon, yung sufferings na yon, dahil ito yung way na kung saan mag-grow tayo. He wants you to grow into the next level of your faith. Now look at your Bible please in 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, look at verse 12 down to verse 16. Basahin natin ito, yung verse na to. 1 Peter chapter 4, verse 12 down to 16. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding. Verse 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye,
For the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Amen? Kung nag-suffer ka because you are a Christian, you are doing the will of God, you are a follower of Jesus Christ, huwag mong ikahiya. Huwag kang ma-discourage kasi pribilehiyo po na mag-suffer for the Lord Jesus Christ. Amen? So if we suffer bilang resulta ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, maybe ang purpose ng Panginoon, mag-grow ka into the next level. Minsan, pag hindi tayo pinadaan ng Diyos sa mga pagsubok, minsan hindi tayo lumalago. Di ba? Kaya sabi ng Lord, okay, ipadadaan muna kita sa mga sufferings. Kasi through sufferings, you will be able to exercise your faith. Dito ka lalago. He wants you to experience His sufficient grace in your life. Kaya nga si Pablo, nagsuffer siya because of his thorn in the flesh. Pero habang nagsasuffer siya doon sa thorn in the flesh na yon, doon niya naranasan yung grasya ng Diyos. He wants you to know Him more in a very special and personal way. Marahil sa mga sufferings na yon, nire-reveal ni Lord kung sino pa siya at kung ano pa siya sa buhay mo. Mas makikilala pa natin ang Diyos. Or maybe He wants you to be closer to Him. No? Minsan baliktad yung response natin. Minsan instead na palapit ng palapit, pa-closer ng pa-closer tayo sa Diyos, minsan palayo naman ng palayo. Pero ang gusto ng Diyos, andyan ang sufferings. Kung nagdurusa ka dahil ikaw ay tagasunod ko, hahayaan ko yan para maging close tayo. Okay? Minsan hindi natin makikilala lang si Lord sa mga magagandang pangyayari sa buhay natin. Mas makilala natin ang Panginoon kung mayroon kang pinagdadaanan. Yun nga, no? In times na mayroon kang karamdaman, nakikilala natin na siya ang healer. Di ba? Mayroon kang pangangailangan, nakikilala mo that He is our provider. Broken-hearted ka, ngayon nakikilala mo na siya yung comforter. Kaya nga may kanta tayo, He is my all in all. No? You are my all in all. Kung ano ang pangangailangan mo, kung ano ang sitwasyon mo, nire-reveal ng Diyos, siya yun. Kaya nga ang pangalan ng Diyos, I am. I am what you need. If you need comfort, I am your comfort. Kung gusto mo ng solusyon, I am your problem solver. Kaya nga sabi ng Diyos, I am who I am. Kung yung suffering na yon ay bunga ng pagsunod mo sa Panginoon, huwag kang ma-discourage. Huwag kang huminto. Okay? Now lastly, ano ang response dapat natin? Kung tayo po ay humaharap sa mga pagdurusa, what should be our response? Babalikan natin ulit yung 4 na view. If we suffer because of sin, anong response natin? Then it's time for us to confess that sin. Dapat yun yung ating magiging response. If we suffer because of sin, then it's time to confess our sins to God. It's time to forsake that sin, and it's time to surrender that sin before the Lord. No? Kaya kasi minsan yung sufferings na yan, hindi yan matatanggal unless aayusin natin sa Diyos.
kahit anong layo natin, tinatakbuhan natin yung sufferings, sinusundan pa rin tayo. Why? Kasi hindi tatanggalin ng Diyos yung suffering unless isettle natin yan sa Diyos. Lalo na kung yung sufferings na yon ay bunga ng ating kasalanan. Pag na-settle natin yan sa Diyos, makikita natin kung paano tayo i-heal ng Panginoon. Pero unless hindi natin i-settle yung kasalanan na yon, hahayaan ng Diyos, sige, mag-suffer ka muna. Until after na ikaw ay magpakumbaba, humingi ka ng tawad. Humingi tayo ng tawad. If we suffer because of sin, then it's time for us to confess that sin. Forsake that sin and surrender that sin before God. If we suffer because of the mistakes and sins of others, anong response natin? Learn from that mistake. And avoid making the same mistakes. Nadamay na nga ako dahil sa maling desisyon. Ang response natin, dapat wag kong gawin yun. Mag-learn tayo doon. If we suffer because of the work of Satan, anong magiging response natin? Be watchful. Magbantay po tayo. Kasi ang diablo, sabi sa Bible, parang leon. Umaaligid. Naghahanap lang ng mabibiktima. Be watchful. If we suffer because of the work of Satan, then be prayerful. Mas lalo pa tayong manalangin. So be watchful, be prayerful, be faithful. Kung tayo po ay nagsuffer dahil sa kagagawa ng diablo, mas lalo tayong maging faithful sa Diyos. Huwag mo ngayaan ng diablo manalo. Alright? Be faithful. If we suffer because of our obedience to God's will, ito bantayan din natin, don't question God, instead trust Him. No? Don't give up, instead hold on to His promises. Don't think negative. Instead, interpret the situation from God's point of view. Napakaganda yung, ulitin ko yung example ni Job. Napakaganda. Bakit sinabi niya sa, tingnan natin yung Job chapter 1. Ano yung sabi niya sa verse 21? And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Nakita niyo po, tiningnan ni Job yung sitwasyon, yung sufferings na yun in God's perspective. Tiningnan niya sa pananaw ng Diyos. Kaya nagawa niyang purihin pa rin ang Diyos. Minsan mahirap purihin ang Diyos kung yung pananaw natin, tinitingnan natin yung mga bagay-bagay sa human perspective. So kung titingnan natin sa human point of view, ang dami nating question dyan sa Diyos. Kasi tinitingnan lang natin ang mga bagay base po sa man's perspective or point of view. But if we interpret things in God's perspective, alam natin that He is sovereign. Right? Alam natin na lahat ng bagay ay nasa plano ng Diyos. Hindi siya nagkakamali. No? He makes no mistakes. May kanta tayo, no? God never moves without purpose or plan. So don't think negative, instead interpret the situation from God's point of view. Now, ang paghihirap o pagdurusa ay bahagi po ng buhay Kristiyano.
Hindi upang wasakin tayo, kundi upang patibayin ang ating pananampalataya at palapitin tayo sa Diyos. Sa halip na magreklamo, dapat tayo magtiwala sa Kanya, magsisi kung kailangan, matuto mula sa mga pagsubok, at magpatuloy sa paglilingkod na may katapatan. Ang paghihirap o pagdurusa ay pansamantala. Tandaan natin yan. Ngunit ang gantimpala ng pagsunod ay walang hanggan. Kaya't sa halip na panghinaan ng loob, magalak tayo sapagkat ang Diyos ay may layunin sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Tayo ba ay nasa sufferings ngayon? Tayo ba ay nagdurusa ngayon? Physically, emotionally, financially, spiritually, anong aspeto man yun? Always remember yung apat na view. Lord, nagdurusa ba ako dahil mayroon akong dapat isettle sa'yo? Lord, nagdurusa ba ako dahil ito sa nagawa ng ibang tao? Lord, nagdurusa ba ako dahil ito'y kagagawa ng dyablo? Lord, ito bang pagdurusa kung ito ay bunga ng pagsunod ko sa iyo? Sana maging tama ang response ko natin. Just like Apostle Paul, nakakulong na nga, pero mayroon siyang kagalakan. Kagalakan in the midst of sufferings. So magkakaroon din po tayo ng kagalakan kung tama po yung pagtingin natin sa mga sufferings na inaalaw ng Diyos sa buhay natin. Lord God, thank you sa mga salita mo ngayong umaga na nagbibigay, Panginoon, ng liwanag sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagdurusa. Physical man, emotionally, maybe financial at spiritual. Anumang aspeto, Panginoon, alam namin na mayroon pong purpose kung bakit mo ito pinahintulutan. Tulungan niyo lang po kami, O Diyos, na titingnan namin yung mga bagay na ito sa pananaw mo, O Diyos. Kung may mga bagay kang gustong ituro sa amin, Lord, help us na amin din po itong maisaayos, O Diyos. Habang po nakapikit ang bawat isa, it's time for us to reflect sa kanyang mga salita ngayong umaga. Maraming Kristiyano ka, tinanggap mo si Jesus as your Savior. Pero kung kailan ka pa sumunod sa Panginoon, na-realize mo ngayon, ang dami kong pagdurusa mula naging Kristiyano ako. Now, ano bang mensahe ng Diyos sa'yo ngayon? Mayroon bang bagay na gusto ng Diyos isettle niya? Lord, I know that these sufferings, bunga ito ng aking maling nagawa, maling desisyon, maling action, maling choice. At ngayon, pinagdudusahan ko yung kasalanan na yun. Kung yun yung dealing ng Lord sa'yo, then dapat yung response natin, Lord, I confess this sin before you. Forgive me, Lord. Please restore yung aking fellowship. Help me, Lord, na maiayos ko yung aking buhay. Kung yun yung dealing ng Lord sa'yo, then huwag mong sayangin itong pagkakataon. Kung yung sufferings
na yon, dahil sa kagagawa ng ibang tao, mag-learn tayo doon. Kung yung sufferings na yon, kagagawa ng diablo, be watchful, be prayerful, and be faithful to the Lord. Hold on to God's promise. Yun ang kailangan natin in times of sufferings. Kung yung sufferings ay bunga ng pagsunod mo sa Panginoon, don't be discouraged. Great is your reward in heaven. Magpatuloy ka lang. Malalampasan mo rin yung pagturusang yan. Kung hindi man tatanggalin ng Diyos yung sufferings na yan dito sa lupa, dahil yan ang kalooban ng Diyos, praise God pa rin. Kasi sinusustain tayo ng grasya ng Diyos. Lord, thank you for your grace that even in the midst of sufferings, nakakatayo pa rin ako. Nakakapagpatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa iyo. Thank you for your grace. Lord, bless your word. Naway ang church na ito maging bukas sa iyong mga salita, O Diyos. Speak to us, O God, in a very personal way. Ano man ang mensahe mo sa bawat isa na nandito ngayon. Uuwi kami, Panginoon, bitbit namin ang mga prinsipyo. Bitbit namin ang iyong mga salita na magsilbing paalaala sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Salamat. Bless your word. In Jesus' name. Amen. Yung ating video.